Matapos tumalon sa tubig, medyo natakot siya at patuloy na ikanaway ang kanyang mga kamay, at mabilis na tapusin ito. Sa sandaling ito, inihayag ng sistema, inihayag mo ang mga lihim ng langit, ibinunyag ang utos ng langit at parurusahan ka ng 3,000 karagdagang merit points. Kasanayan sa sining ng pagmamanipula ng tubig. Ang katapusan ng anunsyo ay nang lumubog siya sa tubig at isang malakas na lakas ang pumasok sa kanyang katawan. Nagsimula siyang maramdaman ng tubig na tumutugon sa sitwasyon sa kanyang harapan. Dapat sapat na iyan. Immortal, walang hanggan ang iyong kabutihan. Isang bodhisattva ang nagpakita. Tinamaan ng kidlat ang pagong at ang nakaraang pagpatay nito ay malinaw na ipinakita sa apoy ng kasamaan. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi gaanong optimistiko dahil mahirap lampasan ng mga kidlat ang kanyang libu-libong taong gulang na shell ng pagong. Ang lahat ng insenso na ito ay naipon ko sa daan-daang taon. Hindi ko akalain na ganito karami ang mauubos ko ngayon. Sa kabila ng patuloy na parusa ng langit, malusog pa rin ang pagong na may malinaw na kamalayan. Inisip pa nito na kung makakaligtas ito sa Dragon Transformation Tribulation, lahat ay magiging sulit. Gian Shiazi, tinatanggap ko ang pagkakataong ito. Ganap na lumabas ang pagong mula sa tubig, hindi makaka-atres o makakaiwas, kaya't kailangan itong harapin ito ng direkta. Nang makita ang pagmamataas ng pagong, naisip ni Jiang Ju na masama talaga ito. Ang pagpapakasisa sa insenso ng templo ay landas din ng isang masamang espiritu. Ang ating henerasyon ay hindi makapagpapatawad sa iyo. Umalis ka, umalis ka. Patuloy siyang gumamit ng isang uri ng spell upang sugpuin ang pagong. Ang gintong liwanag na ito ay lahat ng kabutihan at kabutihan na naipon ko. Ito ay nilayon upang sirain ang kasamaan at kabulukan. Lumalabas na hindi siya nag-iisip ng malalim at ipinagpalit niya ang lahat ng kanyang naipon na puntos upang ganap na sirain ang pagong na ito. Kung hindi, mamamatay din siya ng malubha sa mga kamay nito. Ang kapangyarihan ay sumugod patungo sa pagong, isang kapangyarihan na hindi maiiwasan maliban sa kamatayan. Ngunit ang masamang pagong na iyon ay nakapagbuga ng isang bagay mula sa kanyang bibig. Ang matandang ito, ang libu-libong taong insenso ng matandang ito. Inakala nito na sapat na ang insenso at bukod pa rito, hindi ito voluntaryong ibinigay ng mga tao. Tumayo siya sa tubig at sinabi, kung walang proteksyon ng insenso ng templo, tingnan natin kung paano mo malalampasan ang kalamidad na ito. Ang heavenly tribulation na ito ay naging isang heavenly punishment. Tiyak na mamamatay ako. Tumingin ito sa harap at pagkatapos ay tumingala sa kalangitan. Paano siya makakatakas? Nang makita na hindi ito makakaligtas, hindi nito nais na hayaang mabuhay ng payapa ang taong nagdulot ng kanyang kamatayan at iniluwa ang isang nakasisilaw na pulang nakatagong armas. Jiang Ju, kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin. 3 pulang palaso ang lumipad patungo sa kanya na may bilis na hindi bababa sa kanyang pag-atake dito. Agad niya itong nakilala, mga palaso ng dugo. At kaya, kailangan siyang tumalon sa tubig upang makahanap ng takasan. Pagkatapos ay tumawa ng malakas ang pagong bago mamatay, ang mga palaso ng dugo na ito ay isang lock na sa iyong chi. Tingnan natin kung saan ka makakatakas, batang paslit. Sa iyo bilang aking unan, mamamatay ang matandang ito ng may kasiyahan. Pagkatapos, bumuhos ang napakalaking puwersa at tunay na nawasak ang pagong. Hindi alam kung ano ang sitwasyon ni Jiang Ju, ngunit pagkaraan lamang ng ilang araw, ang Ue River sa hangganan ng Qin Kingdom ay bumalik sa orihinal nitong katahimikan at may mga dragon boat na naglalayag sa ilog. Ang may-ari ng bangkang ito ay si Xiaomi, isang gwapong binata na nakatayo sa harap ng bangka. Ilang araw na ang nakalipas, biglang bumaha ang Ue River na nagdulot ng pinsala na lumamon sa mahigit kalahati ng matabang lupain sa Zhejiang malapit sa paanan ng emperador. Ito ang pinakamataas na lupain sa Qin Kingdom. Ang strip na ito sa tabi ng Ue River. Ngayong taon, naganap ang baha sa mismong panahon ng pagtatanim, sinisira ang mga bukirin at nagiging sanhi ng pagkalat ng mga tao kung saan-saan. Pagkatapos ng baha, hindi maiiwasan ang paglipat. Ngunit ngayon, ang pinakanakakabahala ay hindi ang mga refugee kundi ang kakulangan ng mga reserbang pagkain sa pambansang kabangyaman. Kung hindi sapat ang mga reserbang pagkain sa pambansang kabangyaman upang magbigay ng tulong sa panahong ito, may posibilidad ng taggutom.
Sa panahong iyon, tiyak na magiging impyerno ang teritoryo ng Qin Kingdom, kung saan magiging pagkain ang mga tao, na napaka-posible. Sa paggunita, pagkatapos pumasok ng puting demonyong babae sa palasyo, agad na nabalot ng dilim at kaguluhan ang Qin Kingdom. Tunay na isang bansa na nagdurusa sa pagkalugi ay dapat magkaroon ng masamang tanda ng demonyo. Habang siya ay malalim na nag-iisip tungkol sa kalagayan ng kanyang tinubuang bayan, may lumapit sa harap ng bangka upang tawagin siya. Gangze, niligtas ng aming bangka ang isang tao. Mukhang humihinga pa rin siya at medyo kakaiba siya. Maliwanag na niligtas siya mula sa ilog ngunit walang bakas ng basa sa kanya at maging ang kanyang mga damit ay malinis pa rin. At iyon ay si Jiang Ju. Agad siyang niligtas. Dinala nila siya sa isang silid upang humiga. Nang magising siya, medyo masakit ang kanyang ulo ngunit agad niyang napagtanto na nasa bangka siya. Sino ang nagligtas sa akin mula sa Yue River? Habang tahimik, isang maliit na kahon sa silid ang nanginginig ng husto at hindi alam kung ano ang nasa loob. Agad niyang hinawakan ang kanyang katawan, na parang isang malakas na puwersa ang tumama sa kanyang katawan mula sa likod. Lumalabas na nag-aalala at nagpanik siya dahil sa proteksyon na bagay na iyon. Kahit na nag-ipon siya para dito, iyon lang ang mayroon siya. At napinsala ito kaya't siya ay natigilan. Mula nang mag-transmigrate, napakabilis ng kanyang bilis ng cultivation. Kahit ang mga disipulo na ni-cultivate ng mga nakatagong immortal sex ay hindi maihahambing sa bilis ng kanyang cultivation. Hindi niya alam kung bakit ngunit sa mga taong ito ay palaging nagpapahintulot sa kanya na makatagpo ng malalakas na kalaban. Dagdag pa ang sirang sistemang ito. Tiyak na maraming sugar daddies na gustong patayin siya kaysa sa mga may mabubuting intensyon sa kanya. Sa makatuwid, marahil ay pinili niya ang isang pamamaraan ng cultivation na nagel iligtas buhay at pinili din niyang iligtas ang kanyang buhay. Kahit ang kanyang pinakamahusay na mahika at divine abilities ay lahat ay mga diskarte sa pagtakas. Masyado ba akong madaling manipulahin? Nag-isip siya ng matagal at patuloy na bumantong hininga. O langit, nabasag ang peace amulet. Ang matandang pagong ng Yue River ay itinuring na isang dakilang demonyo na may libu-libong taong cultivation. Ang nakamamatay na suntok bago ito mamatay ay nabasag lamang ang aking protection na bagay. Ngayon, buo pa rin ako ng walang anumang pagkalugi. Gayunpaman, bakit palagi akong nakakaramdam ng isang uri ng discomfort? Maaari bang mayroon akong hindi nalutas na panganib? Maaari bang nagkaroon ako ng internal injuries mula sa isang hampas ng palad mula sa matandang pagong bago ito mamatay? Nagmuni-muni siya ng matagal ngunit hindi pa rin niya maintindihan. Ang pagsusuri sa paligid ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pinsala sa kanyang katawan. Kaya bakit palagi siyang may prediksyon ng isang malaking sakuna? At sa wakas, naalala niya, anong araw ngayon? Nang maalala niya, agad na nagpakita ang sistema. Napansin na ang host ay hindi pa naghuhula ng kapalaran ng tao sa loob ng 3 araw. 3 maliliit na heavenly tribulations ang malapit ng tumama. Maaari pala siyang maging comatose sa loob ng 3 araw. Sa kabutihang palad, 3 maliliit na tribulations lang. Hindi ko kayang lampasan ang 3 maliliit na tribulations. Nanginginig siya at tanging kaya lang niya ay hawakan ang kanyang ulo. Siya ay isang maliit na cultivator, isang foundation establishment stage 8 cultivator. Kahit may ilang tricks, paano niya malalampasan ang mga tribulations ng kidlat at kulog ng hindi nagiging stage 4 na cultivator? Nang walang 5 energies na nagtitipon sa kanyang tiyan, magiging mahirap lampasan ang heavenly tribulation na ito. Sa wakas, ibinaba niya ang isang kamay at pinakalma ang kanyang sarili. Alam kong darating ang araw na ito ng maaga o huli. Kaya, ang pag-iwas sa heavenly tribulation ay hindi ang paraan. Nasaliksik ko na ito ng lubusan. Ang mga may malaking kabutihan ay nakakatanggap ng mga pagpapala ng langit na maaaring ituring na tugon sa mga kalamidad at ang heavenly tribulation ay lubos na hihina ng naaayon. Ang pangalawa ay ang landas ng paglinang ng insenso tulad ng matandang pagong na naninirahan sa Yue River, umaasa sa insenso upang iwasan ang heavenly tribulation na dapat sana ay dumating. Ito ay isang tunay na espesyal na paraan ngunit pinapahirapan nito ang insenso ng templo, kaya't ito ang landas ng isang masamang espiritu. Ang mga limitasyon ay medyo marami, at kung ito ang orthodox path of incense, kailangan itong dumaan sa formal na paggawad ng isang divine position.
Kapag nakuha ang isang divine position, mayroong isang karagdagang layer ng mga shackles na hindi isang simpleng bagay. Sa mga taong ito, umaasa sa paghula ng kapalaran, marami na rin akong naipong kabutihan ngunit ang aking cultivation base ay nandoon. Ang heavenly tribulation na ito ay naglalabas ng tubig at natatakot akong mahirap itong lampasan. Bukod pa rito, hindi madali para sa akin na mag-ipon ng kaunting kabutihan at bilang resulta, para sa matandang pagong ng Yue River, ang pagsulat ng liham sa langit na nag-iimbita sa Orthodox Taoist God, ang Spring Thunder Heavenly Lord, ay nakakakonsumo ng medyo marami. Habang nasa estado siya ng pagninilay-nilay at desperasyon, binigyan siya ng sistema ng balita na tila napakasaya, ang kasalukuyang merit points ay 154. Ang host ay nagparusa sa masama at nagtataguyod ng mabuti. Naalis ang demonyo ng Yue River. Ang merit points ay tumaas ng 50,000. Ang merit points ay umabot na sa 100,000 heavenly blessings. Ang mga divine powers ay automatikong nagpapakita. Binabati ang host sa pagbubukas ng heavenly eye. Naunawaan ang divine power, ang Art of Chi Observation. Ang Art of Chi Observation ay maaaring makakita ng dragon veins ng mga ilog at bundok. Bilang isang fortune-telling master, lalo akong naging karapat-dapat sa pamagat. Sa simula, kung magagamit niya ang Art of Chi Observation upang makahanap ng lugar kung saan nagtatago ang dragon, maaari din niyang iwasan ang Heavenly Tribulation. Ngunit sa kasalukuyan, ang Heavenly Tribulation ay nasa ibabaw na ng kanyang ulo. Maliban kung ang lugar kung saan nagtatago ang dragon ay malapit na, walang silbi ito. Sa kritikal na sandaling ito, paano ako magkakataon na makatagpo ang taong iyon ng kapalaran? Pagkatapos malimpasan ang isang sakit ng ulo, may isa pang problema na dapat lutisin. Kalimutan mo na, ito ang mabait na bankero na nagligtas sa akin. Hindi ko maaaring idamay ang iba sa paglampas sa kalamidad na ito. Salamat sa may-ari at mabilis akong aalis. Ang pag-iisip ay pagkilos. Tumayo siya at binuksan ang pinto upang lisanin ang silid ng walang pag-aalinlangan. Marahil dahil nahihilo pa siya, o marahil dahil sa pag-indayog ng bangka, natisod niya ang batang lalaki mula kanina. Pareho silang nanigas sandali at kinailangan nilang iangat ang kanilang mga kamay upang kuskusin ang mga lugar kung saan nagkabanggaan ang kanilang noo. Pinagsama rin niya ang mabilis at pangkalahatang haka-haka. Sa unang tingin, ang taong ito ay may malaking kayamanan at pagiging marangal. Ngunit siya ay bastos at sinuri ang katawan ng kabilang tao. Flat. Ang lalaking ito ay parang mga dalagita. Akala ko nakatagpo ako ng isang babaeng nagpanggap na lalaki. Pagkakamali. Salamat, Gangzi, sa iyong tulong. Marami pa akong dapat gawin. Column dito. Iyon nga ang kanyang estilo sa pagtatrabaho, magalang at diretsyo. Malapit na ang tadhana, at hindi niya masyadong inintindi ang pagiging magalang at pagbati. Pagkalinggas niya sa malapit na tauhan ni Gangzi, nagreklamo ito, Gangzi, ang taong ito ay napakabastos. Si Gangzi ay mapagkawanggawa at mabait, at iniligtas siya, ngunit napakabastos niya. Hindi nila siya agad pinigilan, ngunit tahimik na nagmasid. Ang taong ito ay medyo kakaiba at hindi dapat maliitin. Umakyat tayo at tingnan. Kara-rating lang niya sa unahan ng bangka nang makatagpo siya ng kulog at kidlat. Samantalang kanina, ang kalangitan ay mataas at malinaw, walang palatandaan ng ulan o bagyo. Tumangala siya sa langit. Ang tatlong maliliit na pagsubok sa langit ay hindi kulog at kidlat, kundi gutom, ibig sabihin ay kagutuman, sakit, ibig sabihin ay karamdaman, at sa wakas, armas, ibig sabihin ay digmaan. Ang tatlong maliliit na pagsubok sa langit ay hindi naman kinakailangang pumatay ng tao sa isang malakas na paraan sa isang iglap. Ngunit sila ay parang uod sa mga buto ng parcel na nagpapahirap sa buhay, na nagpapahirap sa kamatayan. Kanina ay malinaw at malawak pa. Bakit gusto na namang umulan? Hindi pa humuhupa ang baha at isa na namang malakas na ulan. Ang mga dike na kakatapos lang itayo ay malamang na mahirap pigilan. Paano kakalkulahin ang ani ngayong taon? Iyon ang unang bagay na naisip ni Gangzi nang makita niya ang kakaibang pagbabago sa panahon. Hindi pa nakakapagsalita si Gangzi o wala pang nalalaman tungkol sa kanya. Ngunit tumalon na siya sa tubig. Ang taong ito ay kakatapos lang iligtas mula sa tubig, kaya bakit siya tumalon ulit kaagad pagkatapos noon?
Nagulantang nabulalas ng malapit na tauhan ni Gongzi at itinuro ang malayo. Tingnan mo doon, siya nga ay isang mahiwagang tao. Naglakas loob siyang magpakitang gilas sa harap ng mga karaniwang tao. Hindi niya alam kung dahil sa pag-alis niya, ngunit nawala ang kulog at kidlat pagkatapos noon, at muling sumikat ng maliwanag ang araw. Oh, malinaw at walang ulap muli. Hindi niya alam kung saan siya nakarating, ngunit napapalibutan siya ng kadiliman. Matapos itaas ang magkabilang kamay sa harap niya at sumigaw ng utos, bukas ang mata ng langit, isang kakaibang gintong mata ang lumitaw sa kanyang noo. Tila gusto niyang tuklasin ang ilang impormasyon sa tubig na ito. Ipinikit niya ang kanyang dalawang ordinaryong mata upang mag-focus sa ikatlong mata na iyon. Ito ay tadhana. Kung makikita ko ang nakatagong dragon vein ng mayamang lupaing ito, kung gayon ay mahihiram ko ang nakatagong dragon vein upang itago ang mga lihim ng langit at maiwasan ang tatlong pagsubok sa langit na ito. Oh, ang mundong ito. Wala talagang ganoong mga pagkakataon. Ang lugar kung saan nagtatago ang dragon. Paano naman ito magiging madali mahanap? Matapos ang ilang sandali ng kanyang mahika, tanging pagbubuntong hininga lang ang nagawa niya. Nakakapanghinayang na masyadong malayo ang lugar na ito sa Sun Moon Lake. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.